Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to mga kakimpaw ay may kaugnayan po sa sumuko kay Paolo Avellino. Sino kaya ito mga kakimpaw? Yan ang pag-uusapan at aalamin natin mamaya. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili ko komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Zay MY. Sabi niya si Pau ay busy sa business niya, siya lang ang nagdedemanda sa nanloko sa kanila. At pinalitan na ang pangalan ng company nila. O 'di ba? Baka si Pau ang nag-aasikaso ng lahat. Maraming salamat po sa inyong komento, ZMY. Yes, busy po si Paula Avellino. Every time po na wala siyang ganap na project dito po sa showbiz industry, hands-on naman po yan. Pero ang laki talaga ng tiwala ni Paulo doon po sa kaibigan niya, mga kakimpaw, na talaga namang hinahanapan nga po or kino-question ngayon kung saan nga po dinala yung 9-digit na yon na 100 million mga kakimpaw. So, hindi po biro yun kahit nasabihin na madali lang naman kitain yan ni Paolo Avellino kasi nasa showbiz industry siya. So, pag 100 million kasi mga kakimpaw ang usapan, medyo masakit na po talaga yan dahil hindi naman po yan pinulot lang ni Paolo Avellino. Kasi 100 million na po ang usapan. Matatanggap pa yan ni Paolo Avellino kung 5 to 10 million. Pero yung 100 million mga kimpaw, talagang iaakyat po yan ng korte ni Paolo para lamang po makuha or managot yung dapat managot sa pangyayaring ito. So maraming salamat po sa inyong komento, ZMY. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang pagdiriwang po ng ilan sa mga bashers dahil nag-aaway na daw po ang mga Kimpaw fans, supporters ni Chinita Princess na Kimmers. Ayon nga sa isang account, so excited sa puksaan ng mga fans ni Princess Chinita na nag-aaway-away girl. Sana talikuran ka nilang lahat para maubos daw yung fans sa KCJ kasi nga, ayan, grabe naman yan mga kakimpaw. Hindi na lang po natin binasa kasi gusto ko lang pong i-correct or banatan mga kakimpaw etong bashers na to. So ano ba yung problema niya kay Chinita Princess? And also, ano ba yung ginawa ni Kim Chiu sa kanya? Mukhang wala naman pong ginawa pero bakit parang galit na galit? Ito, kay Chinita Princess. And yung about naman sa nagpupuksaan, hindi naman totally puksaan yun mga kakimpaw. Kung baga medyo nakakainis lang na kahit na na-request po ni Chinita Princess na si Paolo ang suportahan, matitigas po ang ulo. Yun lang po yun, pero hindi po sila nagpupuksaan. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa sumuko kay Paolo Avellino. Ito po ay isa sa malapit sa buhay ni Chinita Princess. So, sino ba yung sumuko? Walang iba ko si Ann Curtis na kung saan ay isa din po sa nominado or nominee para po yan sa Seoul International Award. Ayon nga po dito sa lumabas na article, hindi na umaasa si Ann Curtis na mananalo sa 21st Seoul International Awards kung saan ay nominado siya bilang Outstanding Asian Star dahil sa kanyang performance for It's Okay to Not Be Okay. So ayan po mga kakimpaw, suko daw po si Ann Curtis sa puwersang meron ang tambalang #Kimpaw. Kaya naman nagparaya na lang siya mga kakimpaw at hindi na po siya umaasa na mananalo po siya or papasok para po dito sa Seoul International Award.
Dahil si Paolo po ang nangunguna, siya po yung may pinakamalaking boto. And si Chinita Princess naman po yung pangalawa na kung saan ay halos kahati po ang boto niya mga kakimpaw kumpara po sa nakuha nitong si Paolo. So doon pa lang mga kakimpaw sa dami pong bumoto kay Paolo, nasisigurado na po natin yung kanyang pagkapanalo. Pero pagka ganyang may banta po na meron daw magbabagsak ng 1 million, dun lang tayo medyo alinlangan kung bagay may pag-asang pumasok si Chinita Princess kasi milyon daw po yung ibabagsak So hindi pa naman natin yan sure pero yan po yung mga nababasa natin sa mundo ng social media na may magbabagsak daw po ng milyon para lamang baka habol si Chinita Princess sa boto ni Paolo Avellino. So grabe din po talaga yung ibang mga solid supporters po ni Chinita Princess. Ulitin ko lang, yung iba po hindi naman natin nilalahat. Dahil kahit papano mga kakimpaw, meron pa rin po talaga mga kimers na matitino po at nakasuporta kay Paolo Avellino kasi yun daw po ang request ni Chinita Princess. So kung bagay humingi lang po or nag-antay lang sila ng basbas for Kim Cho para formal nga namang maiboto po itong si Paolo Avellino mga kakimpaw and yun naman po yung ginagawa ng mga Kimpaw fans. Pero itong ilang mga supporters po ni Chinita Princess talaga naman pong ang focus ay kay Kim Cho lamang. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw tungkol dito sa bagong promotional video na inilabas ni Chinita Princess sa kanyang Instagram account kanina. So para po ito sa Chowking and parami nga pong nakapansin mga kakimpaw sa background na naman ni Chinita Princess. Kung bagong lipat daw ba si Chinita Princess sa bago nitong tahanan kasi medyo kakaiba po yung background ni Chinita Princess doon. So pansin niyo yan mga kakimpaw, parang ngayon ko lang din po nakita yung background na yan. Kaya sino nga namang hindi mapapaisip kung lumipat daw ba ng bahay si Chinita Princess. So wala pa pong linaw ang tungkol dyan kasi di naman tayo masyadong pamilyar sa bahay po at sa mga sulok ng bahay na meron si Chinita Princess. Malay nyo, pinarenovate lang mga kakimpaw. Although meron na po mga balita na mga lumalabas, diba, na lumipat daw si Kim and Paolo ng bagong tahanan, pero syempre, hindi pa po confirm yan. Yan ay mga obserbasyon lamang po ng mga Kimpaw fans base po sa mga nakikita po nila sa mundo ng social media maging dito po sa post ni Chinita Princess sa video promotional para po yan sa Chowking. So kayo ba mga kakimpaw, ano masasabi ninyo dito? Please comment down below.